Ayon po sa ating saligang batas, sa Bill of Rights, no person should be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Number 1 po yan sa ating Bill of Rights. At number 2 po ay private property shall not be taken for public use without just compensation. I was one of the legal counsels of ABS-CBN who handled the 1994 arbitration case between ABS-CBN and the government for the return of the possession of all its real estate, especially the one at Bohol Avenue and all its broadcast facilities and equipment nationwide. Ang ABS-CBN po sa pagmamayari ng Lopez family ay hindi po nawalay ang pag-aari ng Lopez family sa ABS-CBN at mga broadcast facilities and equipment even from the time but martial law was declared until today. Isa pong patunay dito ay ang titulo na sinubmiti na po namin ang kopya sa mga komitibang ito na na-issue po sa ABS-CBN Broadcasting Corporation noong 1967. At nung ka po, kahit isang segundo nawalay ang pag-aari ng Lopez or ABS-CBN Broadcasting Corporation sa titulong ito at mga broadcast equipment ng ABS-CBN. Nandito po sa akin ang original na kopya ng titulo. Kahit po ang shares of stocks nung nagsimula po ang ABS-CBN when it was incorporated ay hindi po nawalay sa mga stockholders nito. What was taken from ABS-CBN was the mere possession of all its real estate and broadcast equipment. It's as a matter of fact, on June 8, 1973, a letter lease agreement was signed between ABS-CBN and Radio Philippines Network Inc., or RPN9, then controlled by Ambassador Roberto Benedicto. Pagkatapos po na masunog ang studio po ng RPN9 sa Rojas Boulevard noong 1973. At nagkaroon po ng lease letter agreement 2 araw makalipas na nasunog po ang mga studios nito na pinahintulutan at pinirmahan ng both parties na gamitin under a lease agreement. Kanya nga po tinatawag na lease dahil hindi po nawalay ang pag-aari ng ABS-CBN Broadcasting Corporation sa mga lupa at broadcast facilities. ABS-CBN was deprived of its right to use the facilities from the declaration of martial law and even after the EDSA revolution, when forces led to the People Power Revolution continued to possess ABS-CBN facilities under the Cory Aquino administration. Pagkatapos po ng EDSA Revolution, nagdeklara po ang pamilyang Lopez na maari pong gamitin muna ang mga facilities and broadcast equipment ng ABS-CBN ng Cory government habang po may krisis or hindi pa natatapos ang emerhensya noong panahong iyon.
Ngunit po, on April 17, 1986, si Senator Lorenzo M. Tañada, bilang abogado ng ABS-CBN, sumulat po kay Presidente Cory Aquino na ibalik na po ang possession ng mga propriedades ng ABS-CBN pati ang mga broadcast facilities dahil nga po wala na yung crisis or emergency. This paved the way for the execution of the agreement to arbitrate on January 6, 1987. Several amendments thereto and supplements were likewise executed between the Cory administration and ABS-CBN so that the return of possession would be transparent and of record. The said agreement to arbitrate was even assailed by a group led by Chito Gascon before the Supreme Court in GR 78389, and the Supreme Court en banc on October 16, 1989 upheld the agreement between the Cory administration and ABS-CBN. The Cory government allowed the return of the possession of the properties and equipment of ABS-CBN on a gradual basis. In November 1993, this was already under the Ramos administration, another agreement to arbitrate was again executed as a continuation of the previous agreements, and the second board of arbitrators was constituted. The government nominee was the Government Corporate Council and ably represented by the Office of the Solicitor General. The head of the Board of Arbitrators was no less than retired Associate Justice of the Supreme Court, Amuerfina Melencio Herrera. As a matter of fact, the government filed its answer on April 12, 1994, under the Ramos administration already. Pagkatapos po ng ilang paglilitis, mga testigo at ebidensya iprinisinta sa arbitration board. Itong arbitration board po ay nag-issue ng decision noong May 23, 1995. At yan po namang desisyon na yan ng arbitration board ay inaprubahan ng Branch 65 ng Regional Trial Court of Makati in a judgment dated June 23, 1995 in accordance with the Arbitration Law Republic Act 876. No appeal was ever filed on the said RTC judgment. The arbitration merely settled the reasonable compensation for the use of the real properties and equipment of ABS-CBN for a period of 6 years, from 1986 to 1992. A more detailed narration of facts in relation to the takeover of the possession and return thereof to ABS-CBN were again cited by the Supreme Court in the case of ABS-CBN et al. Versus Ombudsman et al. GR 133347, October 15, 2008, 569 SCRA, page 59. Two administrations gave imprimatur for the return of the possession of
ABS-CBN of its real estate, properties, and broadcast equipment. And even the Supreme Court, one validating the agreement to arbitrate and another one for the factual circumstances, lends constitutionality to the return. Maraming salamat po, Your Honors. Maraming salamat po. Para po sa unang andyan din po kasama natin ang PCGG at DOJ para bilang resource persons natin. Para po magsimula ng interpellation, tinatawag po natin si Congressman P.D. Persaga na kung saan binigay din po ni Congressman Bambol Tolentino, Eric Yap at Congressman Advin Cula ang kanilang mga oras. Congressman Persaga, meron po yung 20 minutes. Maraming salamat, Chairman. Bago ako magsimula, hihingi ako ng ilang minuto para aking makita ang original ng transfer certificate of title na binagit ni Kompanyero. Kasi katulad ng sinasabi ni Deputy Speaker Marcoleta, yung Xerox copy hindi na namin mabasa. So may request for a 5-minute suspension in order to see the TCT, the original. Hearing suspended. Ginoong Chairman, unang-una, nais kong banggitin na bilang isang Pilipino na ninirahan sa bansang Pilipinas mula na ako ay isilang hanggang sa kasalukuyan, tatlong istruktura ng pamahalaan ang aking nasaksihan at naranasan. Pinanganak ako noong 1950 hanggang noong 1972. Naranasan ko ang mabuhay sa isang bansa na mayroong demokrasya. May mga dyaryo noon, iba-iba. May mga television stations. Nakaboto pa nga ako noong 1971 local election. Ngunit noong September 22, 1972, sa edad na 22 taong kulang, habang ako ay isang working student sa Far Eastern University, nagkaroon tayo ng batas militar. Malaki ang naging pagbabago sa karapatan ng ating mga mamamayan. Yung ating freedom of the press, halos hindi natin nakikita sapagkat iisa lamang ang television station, iisa lamang ang pahayagan at pangkaraniwan, lahat ng labas ay pro-government, pati na articles sa mga pahayagan. Pati na yung right to form organizations napatigil, nawala ang mga student council, nawala ang civic organizations because of martial law. Kaya ako nung maging abogado noong 1976, sapagkat naranasan ko ang demokrasya, na datili akong nakipaglaban para magkaroon muli ng demokrasya ang bansang Pilipinas. Kasama ako sa mga rallies, nag-organize ako ng mga symposium, nagsasalita ako, and ultimately, in 1986, nagkaroon tayo ng EDSA Revolution, nagkaroon ng bagong pamunuan. Ngunit pagkatapos ng 1986 Revolution, maraming issues ang lumabas. May nagsasabi, yung mga di umano'y nakaw na yaman ay hindi na napasauli, at may nagsasabi rin na yung mga ari-arian that di umano ay inagaw ng ating pamahalaan, katulad ng mga properties ng ABS-CBN, ay hindi naging tama ang proseso sa pagsasoli. At yan ang nais kong linawin kung paano napabalik ang mga ari-arian ng mga Lopez, at dito ang pag-uusapan lamang natin ay yung television station. Hindi natin pag-uusapan ang Meralco, hindi natin pag-uusapan ang PCIB. Nagsimula si Attorney Rendon sa kanyang statement under the Bill of Rights. Every person
shall be entitled to due process. No person shall be deprived of his life, property, without any due process of law. And also, meron tayong provision that private property cannot be taken for public use without just compensation. Ang una kong tanong, Mr. Chairman, sa abogado ng ABS-CBN na sinabing he participated practically in the documentation ng iba't ibang dokumento sa pagsasoli ng ABS-CBN, nagkaroon ba ng violation ng due process sa mga properties ng ABS-CBN nang ideklara ang martial law? ABS-CBN, Nung panahon po ng martial law, because of letter of instructions, napunta po ang control ng broadcast facilities ng ABS-CBN at na-shutdown po nga ito at hindi na nag-operate until after magkaroon ng People Power Revolution noong 1986. Sumasang-ayon ba ang kinatawan o abogado ng ABS-CBN na walang violation ng due process na naganap sa pagkuha ng ari-arian ng ABS-CBN sa pagdedeklara ng batas militar? Nung panahong yun kasi po, yung salitang sequestration was used. Sa letter of instruction 1, letter of instruction 1-A. Ang sequestration po ay may definite definition po sa ating civil code. Kung hindi po ako nagkakamali, Articles 2005 at 5 po yan, ay dapat po may court order. Kasi po ang sequestration ay paglalagay lamang, parang nilalagay lang po sa korte bilang administrador bago gawa ng pinal na desisyon ng korte kung anong gagawin po doon. Ngunit po at the time ay hindi naman po korte ang nag-issue ng sequestration orders, Your Honors. Noong ideklara ang batas militar, nag-issue si Ginoong Marcos ng Letter of Instruction number 1, Series of 1972. At dito sa Letter of Instruction number 1, nakalagay rito na nagte-take over ang ating pamahalaan sa lahat ng newspaper, magazines, radio, and television facilities and other media communication. Nang ito ba ay inisyu ni Ginoong Marcos at inimplement ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, nagkaroon ba ng paglabag sa ating saligang batas na umiiral noong 1972? Ito po, kaya nga po inumpisahan ko yung constitutional provision na hindi po pwedeng kunin ang pag-aari ng isang tao, whether natural or juridical, kung wala pong due process. At kung kukunin mo po ito, ay dapat may just compensation. Sumasang-ayon ba ang aking kompanyero, Mr. Chairman, na base sa saligang batas, in times of national emergency, sa ating saligang batas, may karapatan ang ating pamahalaan na kunin ang kontrol at pamamahala ng mga television stations ABS-CBN? Dapat po nirirespeto pa rin ang saligang batas. Ang aking pong tanong, sumasang-ayon ba ang manananggol ng ABS-CBN na sa ating saligang batas, kahit na panahon ng martial law, kahit na hindi panahon ng martial law, basta may national emergency, may karapatan ang pamahalaan na kunin ang control ng mga television stations pati na ng pahayagan? With all due respect, Your Honor, ang paniniwala ko po ay kailangan pa rin pong respetuhin
ang konstitusyon o saligang batas. Dahil po ito po ay proteksyon ng mga mamamayan against the excess of government. Yan po ang aking sagot, Your Honors. So sa inyong paningin, mayroong paglabag sa ating saligang batas nang mag-issue si Ginoong Marcos ng Letter of Instruction number 1 at nilagay sa kontrol ng pamahalaan ang mass communications katulad ng ABS-CBN. Sa palagay ko po ay meron po dahil ito po ay hindi na ay karapatan ng bawat tao na dapat respetuhin kahit anong mangyari po. Well, masyadong hahaba ang ating pagtatalo kung pag-uusapan natin yung due process. Just for the record, every right is not absolute. There are certain limitations, and in this particular case, the limitations are provided for by the Constitution. So madaling sabi, ngayon ang ABS-CBN ay merong prangkisa. Totoo. Sa pagkakaalam ko po, May prangkisa kayo. as of this time po, ay Before. nagkaroon na po nga ng lapse. Ngunit hindi ko po expertise po yan. Okay, Ako po ay sasabihin ko na lang humawak sa iyo, lamang po Attorney. ng arbitration case po. Ang ABS-CBN ay merong prangkisa Republic Act 7966. Hindi ka kinakailangan maging ekspertong abogado para malaman natin na mismo sa prangkisa na inisyu ng Congress sa lahat ng telecommunications may nakalagay reservation in favor of the government na pwedeng kunin or take over ang gobyerno sa inisyuhan ng prangkisa in times of national emergency. Naniniwala po ba kayo na yun ay nasa prangkisa ng Republic Act 7966 ng ABS-CBN? I'm sorry po, Your Honors, hindi po ako pamilyar sa prangkisa ng Okay, ABS-CBN. siguro pwede mong itanong sa iyong mga kasama. Who are Sino po more sa familiar? ABS-CBN ang pamilyar tungkol sa Ito naman, prangkisa? alam na nating lahat na may ABS-CBN, pakibasa. Section 5 po. Pakilakas lamang po. Section 5 po. A special right is hereby reserved to the President of the Philippines in times of rebellion, public peril, calamity, emergency, etc. to temporarily take over and operate the stations of the grantee or to authorize the temporary use and operation thereof by any agency of the government upon due compensation to the grantee for the use of the stations during the period when they shall be so operated. So, base sa inyong prangkisa, meron tayong national emergency, meron tayong pandemic, meron tayong COVID-19. At i-assume natin na ang ABS-CBN is still operating. Kung mag-i-issue ng mga statement through mass media ang ABS-CBN na baliwala yung COVID, mali ang ginagawa ng gobyerno because this is a national emergency, inaamin ba ng mga kinatawan ng ABS-CBN na ang Pangulo, based on the Constitution and based on the franchise of ABS-CBN, ay pwedeng mag-take control over ABS-CBN? Yes, Mr. Chair, yung Okay, sinasabi yes. po is... Thank you very much. Yung sinasabi po is temporarily take over Okay, or temporary temporary. use. Opo. Temporary. We know that. It will be temporary. Maraming salamat, Ginoong Carlo Katigbak. So, sa madaling sabi, nagkaroon ng EDSA revolution. At siguro, sapagkat kabisado ng ating kaibigan, ang mga nangyari tungkol sa ABS-CBN para mapabalik ang kanilang property, matatandaan siguro niya kung ano ang unang executive order na inisyu ni Pangulong Cory right after the EDSA revolution. Sa totoo po, hindi ko po alam. Okay.
Para sa kaalaman ng lahat, ang unang executive order na inisyu ni President Cory 3 araw pagkatapos ng February 25 ay Executive Order Number 1 creating the Presidential Commission on Good Government. At doon sa executive order ng ating Pangulo, binibigyan niya ng kapangyarihan ang PCGG na mag-issue ng writs of sequestration against the properties ng sinasabing Marcos Crony. There was no judicial procedure made sa tingin ba ng abogado ng ABS-CBN sapagkat writ of sequestration ang inisyu, kinakailangan pang dumanto sa husgado at katulad ng sequestration ng ABS-CBN noong 1972, kinakailangan pang dumaan sa husgado o hindi na? Ayon po sa ating sa civil code ay kailangan pong dumaan sa husgado. So mali ang sequestration order na inisyu ng PCGG sa libo-libong properties ng mga cronies ni Marcos sapagkat hindi ito dumaan sa husgado. At that time po, there was a people power revolution and the President Cory Aquino was exercising both legislative and executive powers. At yun nga po, ginamit po ulit yung word na sequestration. That is only po to control the possession, parang administrator lang po. Hindi ba ang nangyari sa ABS-CBN katulad nyo ng sinasabi nyo? Yung properties ng ABS-CBN, hindi nawala sa inyo ang ownership. In-administer lamang ng pamahalaan. Yun ang inyong posisyon sa inyong opening statement. You remain to be the owner of the properties. Tama po, kaya nga po yung sa arbitration lang po. Okay. 6 years. Balik tayo riyan. Maraming salamat, Tanyero. Pasensya na. Marami nang nagtetext sa akin. Naiinip na. So, simple lamang ang tanong. Paano at kailan napabalik ang ABS-CBN pagkatapos ng EDSA Revolution? Paano po yung inalaw po ni Presidente Aquino na Sandali po, attorney. Comsec, pakipalitan po yung microphone ni attorney. Hello po. Salamat po. Inalaw po ng Cory administration na maibalik paunti-unti yung possession at paggamit ng broadcast facilities ng ABS-CBN mula po nung nag-demand po si Senator Tanyada noong 1986 din po. Kailan ang kauna-unahang pagkakataon na nakapag-ere ang ABS-CBN Corporation pagkatapos ng EDSA Revolution? As ABS-CBN po, hindi ko po alam. I do not have personal knowledge po kung kailan. I don't know, kasi wala naman tayong lahat ng personal knowledge to eh. Kasi dumidepensa kayo sa ABS-CBN, inasa namin, alam nyo kung kailan nag-broadcast ang ABS-CBN ng EDSA Revolution. Perhaps you can ask yung mga kasama mo rito. Kailan ang kauna-unahang pagkakataon na nag-broadcast ang ABS-CBN pagkatapos ng EDSA Revolution? As simple as that. Hindi ko po alam, Meron Your po bang Honor. nakakaalam? Kung hindi Ang niyo po... nakakaalam sa excuse ABS-CBN me, Corporation. Congressman Barsaga, kung po hindi niyo po nalalaman, maaari po bang... Kasi kayo po ang counsel ng ABS-CBN. Nakakahiya naman po sa committee ito kung lahat po ng isasagot nyo ay hindi nyo po alam. Ngayon po, kung hindi nyo po nalalaman, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magtanong po sa kasama ninyo kung sino po ang nakakaalam. Maraming salamat po, attorney. Salamat po sa reminder, Your Honors. Pasensya na po, Mr. Chair. I don't think any of us were present during that time. Siguro, Mr. Chair, if you can give us a few minutes, magtatanong lang kami sa opisina. Baka may alam po.
Bibigyan Mr. ko po ng Chairman, pagkakataon Mr. muli si Congressman P.D. Barsaga para itanong ito sa Okay. huling lista po ng first round o ng last round, ng first and only round ng ating interpellations. Ang susunod kong tanong, Mr. Chairman, sinasabi ng ABS-CBN ni Atty. Rendon na pinayagan ni President Cory Aquino ang pagsasauli unti-unti ng mga properties ng ABS-CBN. Yung po ba ay tama? Tama po yan. Okay. Sinabi ni Atty. Rendon, Mr. Chairman, na mayroong pagpayag si Ginang Cory Aquino. Yung pagpayag ni Cory Aquino ay boka-boka o merong dokumento? Ayon po sa mga arbitration agreements, tax credit lang po yun. Wala pong binitawan ang gobyerno ng cash. Ang tanong ko, yung bang pagpayag ni President Cory Aquino para isauli ang mga properties ng ABS-CBN ay mayroong order, whether oral or in writing, o hindi niyo ulit alam? Kanya nga po nagkaroon ng arbitration agreement para po maging malinaw at transparent yung pagsauli Teka po. muna. Pasensya na ha, Panyero. Ang tinatanong ko lamang, ang sabi mo kanina, pinayagan ni Cory Aquino na ibalik yung properties ng ABS-CBN. Ang tanong ko lamang, yung bang pagpayag ni Cory Aquino ay merong dokumento in writing o wala at boka-boka lamang? Huwag na tayong pumunta sa arbitration agreement. Masyadong malayo yun. I cannot recall... Move to Your suspend, Honor. Mr. Chairman. Hearing suspended. While suspended, Mr. Chair, nandun naman sa affidavit niya ni Atty.